na ko ni ang kuan tungkol sa kuan kaning Bitcoin ba nang di ba dako kay ng value sa Bitcoin ron di ba. Na magugoy kuan kanang kaila na-scam kuno siya sa Bitcoin tapos sa online lang yun niya tapos may nag-message daw sa kanya na mag-invest daw siya sa 100 halagang $100 lang. So minimum yun hanggang sa after 1 week daw magiging ano daw yun siya, magiging times 3 o times 5 o times 10. Tapos yun ang maibalik sa kanya. So yan, na-scam siya kasi yan, natalo siguro yun o yun, scammer talaga yun. So bakit ka magpapa-scam kung meron naman tayong paraan, iba? Lalo na yun gagamitin natin ay GCash pa mismo natin. So pag verified naman tayo sa GCash, pwede tayo doon mag-buy and sell tayo ng sa mababang halaga ng puhunan ng Bitcoin. Doon tayo mismo magti-trade. So pwede tayo mag-trade sa GCash, yan sa CoinsPH, Bitmart, Binance. So yan, sabayan nyo ako, ituro ko sa inyo yung basic dito para makita natin, para hindi tayo may-scam sa Bitcoin kasi mahirap na maghanap kaya ng pera. So ito ngayon, ituro ko sa inyo, sabayan nyo ako. Ito, pindutin natin tong GCash. Yan, so i-click natin yung GCash. Yan, medyo mabagal. Login tayo. Login. Tapos yan, nakita niyo tong GInvest. Yan mismo ang pindutin natin yung GInvest. Tapos GCrypto, more option to grow your money, buy, sell and transfer crypto. Pwede rin tayo dito mag-transfer mula dito papunta sa CoinsPH ng cryptocurrency, tapos mula dito papunta sa Bitmart, papunta sa Binance o papunta sa HTX through gagamit tayo ng network, crypto network. So yan, pindutin natin to GCrypto. Okay, loading. So welcome to GCrypto mga kaibigan. Okay, almost there. Hang tight. Okay, ito yung pinaka niya. Ito yung pinaka dashboard ng GCrypto. So top up, itong top up, tapos withdraw, tapos trade. Ito yung portfolio value, kita yung sa ibabaw. So dito tayo sa top up. Mag-top up ka dito mula sa main balance mo dito sa mismo sa GCash. Top up, pindutin natin, top up, tapos mag-input tayo ng figure 300, i-top up natin. Tapos yan, continue nyo lang, continue. Makikita nyo convenience fee wala kasi dito lang same lang na kuan kaya walang charge. So okay na sa top up. Back tayo sa withdrawal. Ito naman, pag kumita ka na, dito ka withdraw mo, type mo dito magkano yung kinita mo. Kumita ka ng 1,000. Tapos ayan, continue lang din. So pagkatapos, dito na tayo, click natin tong market. Nakita niyo yung market. So ito yung list lahat. Ito lahat ng list na to. Ayan, Bitcoin, Ethereum, USDT. Ito lahat ng list na pumasok dito sa listing ng GCrypto. So lahat ng na to, pwede ka bumili nito. Basta tandaan mo, bumili ka lowest price talaga. Para pag binta mo, tubo ka. Pag tumaas yung price, binta mo na. So, halimbawa, itong Bitcoin, dito tayo, number 1 talagang Bitcoin kasi siya ang pinaka-top sa lahat ng cryptocurrency. So, yan, bali, pindutin natin yung Bitcoin. Mag-trade tayo, mag-buy tayo, or mag-buy and sell tayo dito. Wow, ang baba. So, nasa 3.9. So, baba ngayon. So, halimbawa, ito yung market niya. Ito yung trends niya. Nakikita niyo, taas, baba. So, maganda dito ka bumili sa mababa na to. Pagtaas, bininta mo dito. Tapos bumili ka ulit dito sa mababa na kuwan. Tapos bininta mo ulit dito sa mataas. So, ayan. Halimbawa, magbabay tayo. So, ayan. Turo ko na direct ko na sa iyo. 300. Magbay tayo ng 300. Sa halagang 300, makabili ka ng Bitcoin. So, ito yung lumabas. 7453. 7453 sa halagang 3.9 na 3.9
3.9 na presyo ng Bitcoin. So ngayon, compute natin. Halimbawa, tumaas yung presyo ng Bitcoin, nagiging 4.2 million. So kailangan ibenta natin. So compute natin 7453, dito tayo sa calculator tayo. Calculator, saan yung calculator natin? 0.00007,453 times natin, halimbawa umabot siya ng 4.2 million for 4.2 million. So 4.2 million. So yan, tumubo ka ng 13. So 13. So yan, biruin mo, yung 300 mo nagiging 313. So kasi maliit lang yung binili mo, yun din yung tinubo mo lang din. So paano pag malaki ang binili mo, nag-invest ka ng malaki, tapos nakabili ka rin mula sa mababa, nasa mga 2.9 million pa ang Bitcoin, tapos umabot siya ng 4.2, di ang laki ng kinita mo, di ba? So yan yung maging tutubuin mo sa ganito ang binili mo na presyo, di ba? 7453 kanina, nagbago na naman 7456 kasi nagpa-fluctuate yung presyo. So ganun lang pag-buy. Halimbawa dito, di ba, nag-ano siya, di ba? Nag-buy ka. Pindutin mo lang to buy BTC, pupunta na yan dito sa pindot mo nitong buy BTC, yan, tingnan mo, nagka-countdown. Kasi magka-countdown siya kasi magbabago na naman yung price niyan. Bago-bago yan siya. Bago-bago, kaya yung 5.7 na naman diba? So halimbawa, nakabuy ka na niyan, dito na yan papasok sa yan. Dito na yan papasok sa portfolio. Dito na yan. Wala kasi hindi tayo nag-buy. Dito yan papasok sa portfolio. Makikita mo dyan yung makikita mo dito. Makikita mo kayo dito sa portfolio. Makikita mo yung kinita mo. Halimbawa, nagpa-fluctuate, magma-minus din yung 300 o yung kuan mo, 300 pesos. Tapos pag tumaas, magdadagdag na naman. Katulad nung lumabas kayo na sa computation natin, 313 sa halaga ng kuan, yung 0.000754, ganun ba yun, something. So ganun lang. Salamat. Sana naintindihan nyo, may nakuha kayong idea. So yan, likes nyo lang or i-share nyo para makatulong din tayo sa iba na gustong kahit basic lang to, may idea kayo na pwede pala tayo dito bumili ng Bitcoin sa dito sa mismong GCash. So meron tayong, pwede naman tayo bumili sa Coins.ph, tapos sa Bitmart, HTX, Binance. So dito lang ituturo sa inyo kasi basic to nandito. Kaya ganun lang guys. So ayan, salamat. God bless.